Magandang araw po sa ating lahat. Magandang araw po sa ating Panginoon. Ako nga po pala si John Robby Medina at ngayong araw po ay samahan po ninyo akong muling pag-aralan at pagbulay-bulayan ng mga salita ng ating Panginoon. Pero bago po ang lahat, tayo po muna ay manalangin. Habang makapangyarihan sa lahat, papasalamat po ako sa mga biyayang pinagkakaloob niyo sa akin sa araw-araw. Humingi po ako ng kapatawaran sa mga kasalanan aking nagagawa. Lord, kayo na po ang manguna sa akin. Sa araw na ito, sinusurrender ko po lahat sa inyo, lahat ng gagawin ko. May ang kalooban mo siyang masunod. At tago mo po ako sa iyong likuran. Bigyan mo po ako ng wisdom at knowledge upang mas lalo ko pa pong maunawaan ang iyong mga salita. At tulungan mo po ako may apply ko ito sa aking buhay. Ang lahat ng ito ay dinadalangin ko sa makapangyarihan pangalan ni Jesus. Amen. At ang tutuloy po natin yung topic natin ngayon na 7 marks of a healthy family. Nasa ika-6 na po tayo ngayon. At ang ika-6 na bilang ay may patungkol sa conflict resolution, Christ-centered approach. At ang versikulong pag-aaralan natin ngayon ay ang Colossians chapter 3 verse 17. And whatever you do, whether in word or deed, do it all in the name of the Lord Jesus, giving thanks to God and Father through Him. O sa Tagalog naman po, ano man ang inyong gawin sa salita o sa gawa, gawin ninyo ang lahat sa pangalan ng Panginoong Jesus na may pagpapasalamat sa Diyos Ama sa pamamagitan niya. At ang katuruan naman po natin ngayong araw, unang-una, conflict must have a common goal. Ang goal ng conflict is to improve the relationships. Dahil sa conflict, natututunan natin mag-adjust sa isa't isa. Hindi lang to sa pang-mag-asawa, pwede rin to sa relasyon ng magkaibigan, magkapatid, at iba pa. Sa ikalawa naman po sa ating katuruan, conflict must be settled with Christ. Maunawaan natin ang relasyon ay hindi tungkol sa iyo o sa akin, kundi patungkol ito sa Panginoong Jesucristo. At sa ikatlo naman po sa ating katuruan, conflict must end for God's glory. Ang away dapat isang buong maglamag. Huwag nang hayaang lumubog ang araw na may galit o may sama ng loob ka pa. May hangganan ng conflict, which is maging maayos ang relationship. Dapat ang dulo ng conflict is glory of God o yung makakapagpalugod sa Panginoon. Matuto tayo magpakumbaba, matuto tayo mag-apologize. At yun lamang po para sa ating katuruan ngayong araw at pupunta naman po tayo sa ating application. Meron tayong 3 application. Unang-una, fight with a common goal. Kalawa, fight with biblical rules. Katlo, fight for the glory of God. Yung conflict kasi normal lang yun sa isang magkarelasyon. May relasyon kasi pag may conflict sa inyo na concern lang yung isang tao sa iyo o concern lang kayo sa isa't isa, pero lagi nating tatandaan na kapag may conflict tayo, lagi nating tatandaan na ang Diyos ang nasa gitna natin, maging Christ-centered pa rin. Kahit kumbaga may rules dapat tayo sa isang conflict. Kumbaga bawa yung pag walang magtataas ng boses, walang sakit ang mangyayari. Kumbaga talagang pag-uusap lang talaga. Kasi yun yung mga bagay na kinalulugdan ng Panginoon. Kailangan maging Christ-centered tayo. Kasi yung conflict, normal na nangyayari yan. Pero huwag natin hayaan yung pride natin ang siyang manguna, kundi dapat yung pagpapakumbaba ang siyang manaig. At yun lamang po na may natutunan tayong lahat. At maraming salamat po.